Matthew chapter 26 verse 57, ang sabi po dito, "And they that had laid hold of Jesus led him away to Caiaphas the high priest, where the scribes and the elders were assembled. But Peter followed him afar off unto the high priest's palace, and went in and sat with the servants to see the end. Now the chief priest and elder and all the council sought false witness against Jesus to put him to death, but found none. Yea, though many false witnesses came, yet found they none. At the last came two false witnesses." Let's pray. Lord, kami nandito po para kami ay talaga makinig ng inyong salita. Naway Panginoon, hindi nila po ako mapansin kundi ang inyong salita pagkat ako ay gamit na lamang na tagapagsalita dito at lahat po ng talino at lakas na tama na magagaling po sa aking bibig ay galing sa inyo. Huwag niyo pong pabayaan, Lord, na ako po ay gagamit ng aking sariling talino. Ngunit lagi po akong maasa sa inyong lakas sa pamamagitan ng inyong katauhan na banal na Espiritu. At Lord, huwag niyo po rin pabayaan yung bawat isa sa amin na antukin, liparin yung isip, makipagdaldalan, makipagkulitan, o kung ano-ano man. Kundi, Lord, makikinig kami. Isa sa puso po namin ito. Pagkatapos po, Lord, ay talagang ito ay amin gagawin araw-araw para makita po nila na kami po ay inyong anak. At ganoon din po dahil sa aming aksyon at sa aming salita pagpapahayag ng Ebanghelyo, sila po ay maligtas po ayon sa inyong kalooban. Maraming Panginoon na hindi pa ligtas, maaari meron pang mga hindi ligtas dito, naway iligtas niyo po sila. At Lord, we pray all this in Jesus' name. Amen. Upo po tayo, no? So sabi dito, sa ating is court trial of Jesus, part 1. Again, this Matthew chapter 26, verse 57 hanggang 60. Sa court trial po, marami tayong napapansin. Kung di pa kayo nakapunta sa korte, napaka-formal po doon. Dapat nakakwelyo ka, bawal po nakachinelas na pumunta doon. Dapat nakapantalon din kayo. Okay? Kaya dito, salamat sa Diyos. Diba parang nasa korte din tayo. Kasi nandun din tayo para mag-worship sa Panginoon. Kailangan tayo ay talagang nagbibigay ng galang. Hindi lamang sa korte, kundi para sa ating Panginoon. Kasi yung worship service, para kanina yung worship service? Para sa ating Diyos. At hindi po para sa ating sarili. Amen? Okay? So, ganun po. Sabi nga po dito, di ko na ipapatagalin. Dahil pag pinatagal ko to, baka humaba ng humaba. Is first point po is assembled. Sa verse 57 po ang sabi dito, "And they that had laid hold on Jesus led him away to Caiaphas and the high priest, where the scribes and the elders were assembled." So dito po pagkatapos na kinuha si Jesus doon, di ba yung nangyayari doon si Jesus ay nuli po doon sa hardin ng Gethsemane. At ang nangyari is last time, si Jesus po ay talagang pinagsabihan si Pedro, hindi mo dapat kailangan akong ipagtanggol. Di ba? Bakit? Kasi sabi niya, hindi ko ba kaya na tumawag sa aking ama? At magpapadala siya ng mahigit na 12 o 12 na legion. Ang isang legion ay almost 7,000 na mga sundalo. Okay? 6,000 plus yun na sundalo, meron pa dun mga kabalyero. So napakadami nun ng mga tauhan. At maanghel yun. Hindi yun mga tao. Okay, para siya ay protektahan. Ngayon si Jesus po ay wholeheartedly, siya po ay pumunta po dito sa trial po na ito. Okay? So, pag nililitis ka sa korte at ikaw yung suspect, at sabihin natin ikaw yung may ginawang masama, kunwari, nakakakaba yan. Bakit nakakakaba? Kasi di mo alam kung talagang mananalo ka ba o hindi. Lalo na pag hindi ka guilty na pagbintangan kasi isang bagay, matutuwa ka kaya. Katulad dito sa pag-trial kay Jesus Christ, unfair ito. So, dito makikita nyo, assembled po yung mga tao. Nagsi-assemble sila. Nagsama-sama yung mga, sino nagsama-sama dito? Yung mga humuli kay Jesus, dinala sa muna kay Caiaphas. May isang tao dito, si Caiaphas po, ay yung pinaka-high priest po dito. Siya yung pinaka-high priest dito. At si Caiaphas po, pag sinabing pinaka-high priest, siya po yung pinaka-pinuno ng mga pare. At bilang isang high priest po, napakalaki ng tungkulin niya. At sa kanyang tungkulin po, tingnan niyo kung sino yung kasama niya dito. Meron dyan yung mga ibang yung mga scribes, mga elders. Sino yung elders? Kumbaga sa atin, ito yung parang mga senador.
O kaya sila yung mga pinuno ng bawat isang angkan. Okay? Sila yung pinuno ng bawat isang angkan. Sana sinusulat nyo ito, ha? Okay? Para alam nyo, pag tinignan nyo sa Bible nyo, o meron kayong sulat dyan, ito yung mga pinuno nila. Ano ba yung elders? Mga pinuno ng bawat isang angkan. Hindi naman dapat sila yung pinakamatanda sa kanilang angkan. Pero kadalasan kasi, ito yung mga matatanda sa kanilang angkan. Pinakamatanda. Okay? So, dito, kasama na yung mga elders, at kasama rin dito yung mga eskriba. Mga eskriba, sino yung eskriba? Sila po yung nakaatang at meron po silang mga bagay na ginagawa para sila po ay payagan na magsulat po ng Biblia. Kumbaga, printing press po ito mga eskriba. Kaya kabisado nila yung salita po ng Panginoon. Karamihan sila kabisado sa salita ng Panginoon. Wala ka ba namang ginawa buong taon, buong linggo, kundi magsulat ng salita ng Diyos? Isusulat mo na isusulat yun. At siguro ito sobrang marami silang oras pa na ipagchismisan pa para pagbintangan si Jesus. Ngayon yung pag-a-assemble ba ay mali. Hindi naman mali po talaga yung pag-a-assemble. Diba? Ang assembly, sabi nga dito sa Hebrews 10 verse 25, Hebrews chapter 10 verse 25. Kung hindi niyo po alam itong verse na ito, dapat alam po ninyo. Sabi dito, not forsaking the assembling of ourselves together. Hebrews chapter 10 verse 25. First point yan, assembled ha. Sabi dito, not forsaking the assembling of ourselves together. Ibig sabihin, huwag isawalang bahala ang pagsama-sama ng mga mananampalataya. Ibig sabihin, physical po ito. Pag nagtawag po tayo ng prayer meeting o worship service, Sundays, sabi ko po, reserve niyo lagi yung Sundays para sa Panginoon at hindi sa kung ano-anong bagay, from children to adults. Yung cellphone niyo, itago niyo po please. Kaya sabi ko, magdala kayo ng Bible niyo. Okay? Ay dapat tayong nandun para sa Diyos. Bakit? Kasi utos po ng Diyos ito eh. Huwag niyo isawalang bahala. At sinabi nga rin po dito, as the manner of some is, katulad ng ibang ginagawa, but exhorting one another, so much more as ye see the day approaching. Anong pinagawa? Pinapalakas natin yung loob ng bawat isa. Amen? Hindi tayo dito nag-worship sa church na, syempre, nandito tayo para sa Diyos, pasayahin natin, pero hindi tayo dito para mag-inggitan, hindi tayo dito para magsiraan, kundi bigyan po natin ng lakas yung bawat isa. Amen? Saan ka pupunta mamaya? 3:00? Wala na. Kasama ka na. Ha? Ano yun? Sa? School? Baka mawala yung speech mo sa school gaya sa ginawa mo, ha? Sinasabi ko sa'yo, totoo yan. Iunahin lagi yung Diyos sa Sunday from children to adults. Amen? Kapag meron tayong tinawag dito for honest, it's that one. So, ito. Sinabi ito, assembling of believers to one another. Huwag natin isawalang bahala yan. Amen? So, gusto ko lang i-remind yan. Pati sana pag meron tayong prayer meeting, as much as possible, sama-sama tayo daan. Sino ba yung mga believers dito? Pag sinabi nyo na kayo ay ligtas at naniniwala talaga kayo Kristo bilang inyong Panginoon at naniniwala kayo na siya yung Diyos at siya lamang makapagligtas sa inyo, magsama-sama tayo dito. Amen? Huwag niyong pabayaan o bigyan ng excuse ang inyong katawan na hindi pumunta po pagsama-sama natin. Amen? So, sa pa dito, ang assembly po ay maganda rin. Kasi kapag kunyari may gera, ito'y show of force. Mas maraming mga assembly kunyari ng mga tangke, ng mga barko, na pandigma, mga eroplanong modern na marami dyan, na magsasama-sama, yung mga weapons po ninyo, ay ito po ay show of force. At syempre, sino naghahawak nito? Mga tao rin, di ba? Amen? Sino nagkocontrol dito? Mga tao. So, yung assembly po na yan ay napaka-importante. Show of force yung mga bagay na yan. Kasi tingin nyo, isang bansa na konti lang yung army o kaya konti lang yung sandata, o sabihin natin, konti yung sandata pero malalakas, okay yun. Pero kunyari konti yung sandata, di ba parang hina tignan ng bansa na yan? Pwede kayo sakupin anytime.
At nakakaawa naman yung bansa na yan. Pero kapag mayroon kang show of force, syempre may i-intimidate mo yung kabilang kalaban at pwede silang sumuko kahit hindi pa nagsisimula ilaban. Tingnan nyo nung panahon ni Presidente Duterte, sabi niya sa China, kaya niya ba makipaggera sa saan? China. Sinasabi niya, pag tayo ay, kasi ibang tao gusto talaga parang sugod eh. Kakayanin ba natin? Diba? Hindi naman tayo nagre-resign, kundi sinasabi niya, we'll use diplomatic things. Diba? Ano yung gagawin niyo? Anong gagawin natin? Kasi bakit? Anong pinakita ng China? Ang dami nilang armas. Ang dami nilang tao. Aside sa marami silang mga weapons, marami rin po silang tauhan, mga sundalo. Sa Pilipinas, ang nangyari sa Pilipinas na wala ng ROTC. Diba? Wala tayong mga reserve forces halos sa ngayon. Noong panahon noon, marami reserve forces. Ngayon, wala na. Okay? Isa pa, pag ikaw po ay talagang nandito, intimidate, sabi ko nga, may intimidate yung kalaban at pwede matapos yung gera kahit hindi pa nagsisimula yung laban. Bakit? Na-intimidate na eh, natakot na eh. Sabi hindi na kami susugod. Sana hindi suko, no? Tama na. Kung pa pwede. Kaya nga yung ating bansa nakikipag-alyansa din sa iba, which is also good. Diba? Ganon din tayo bilang isang Kristiyano pag tayo ay sana hindi naman tayo nang i-intimidate, pero mapapakita natin na bilang isang Kristiyano, iisay po yung ating layunin, yung assembly natin, iisay yung layunin natin, sa pang-araw-araw, iisay yung ating ginagawa, kahit sabihin natin, kakaiba ito sa mundo dahil hindi ito uso sa mundo. Pero tayo pare-pareha sa yung ginagawa, sabihin, ay Kristiyano to. Ay ito'y sunod-sunuran ng Diyos ito, kaya ganyan siya kumilos. Hindi yung katulad ng ginagawa siguro natin na, kung ano yung ginagawa ng mundo, di ba? Hindi nang ginagawa natin. Na-identify ka ba bilang isang Kristiyano? O hindi? Kasi kahit kukonti tayo, kahit kalat-kalat tayo ng kunyari hindi tayo magkakasama dito, identified ka na Kristiyano ka. At pag nagsama-sama tayo, ay marami din pala sila. Kaya nga tayo, nagkukulitan tayo for fellowship, kasi lalo na ibang mga churches, kasi we long for each other's company. Amen? Sana next time, pag mayroong nagyaya sa ating church na pumunta tayo doon sa kanilang anniversary, sinabi lahat, pastor, dalhin mo. Punta tayo lahat. Okay, Sundays is for the Lord. In this, the Lord's hour, this is the Lord's day. Hindi po ito yung Sabbath na sinasabi po ng Old Testament. Amen? So sana i-reserve niyo po palagi ang Sundays para sa Panginoon. At isa pa, bakit sila magkasama-sama? O ba't nagsasama-sama tayo? Siyempre nakakatakot mag-isa. Nakakatakot, nakakalungkot pag mag-isa. Sabi nga sa Genesis, ano sabi? Ang tao ay binigyan ng help meet. Kasi sabi ng Panginoon, hindi maganda sa tao na siya ay nag-iisa. Hiwalay konti. Hiwalay kayo konti. Okay? Hindi maganda sa tao ang nag-iisa. Kaya binigyan siya ng Eva. Diba? Alam mo na. Alam pagkaloko. So yung mga bagay na yan, they are assembled in a way to show force, to intimidate, at nakakatakot siguro sila mag-isa itong mga scribes, Pharisees, and priests. Kasi si Jesus ay hindi po normal. Siya po ay nagbibigay ng milagro. Alam nila, siya ay Diyos. Pero gusto nilang i-deny si Jesus. Kaya po sila nagsama-sama doon at dinala kay Caiaphas, the high priest, si Jesus. Okay? Sana kapag nag-assembly tayo, we do this one in a good manner for the Lord. Hindi katulad nito. Pero some things about the assembly. Alam nyo ba, kahit tayo kukonti, no? Sa Old Testament, ang daming accounts ng assembly na kukonti lamang yung mananampalataya, lalo na yung mga Israelita. Ang dami nilang gera na sila'y nananalo. Meron sila dito yung Ark of Covenant, yung Arko. Pag dinadala nila sa gera yon, nananalo sila lagi. Ang galing no? Bakit? Kasi yung Arko, hindi naman ito yung tahanan ng Diyos, pero sabi niya, doon muna ako mananahan sa panahon na yon. So, pag dala-dala ni Arko na yon, ay talaga sila po ay nananalo sa gera. Kahit kukonti lamang po yung mga Israelita. At ang daming takot po sa mga Israelita nun.
And at the same time po, meron pa dito si David and Goliath. Si David po, in account, siya po ay mga 5'3", 5'4" lang po na tao. And Goliath is about 7 to 8 feet. About 8 feet siya to 9 feet tall. Nephilim siya. Ay, ano pala, basta yun, isa sa mga tribe of Anak. Napakalaki ni Goliath. Hindi lang yun basta malaki. Siya rin po ay champion. Pag sinabing champion po, siya po ay talagang ubod ng galing makipag-digmaan. Hindi dahil lang sa malaki siya. Ibig sabihin magaling siya sa larangan ng digmaan. Marunong siya maghawak ng espada at saka shield. Hindi siya basta-basta natatamaan. So, ibig sabihin, mabilis din kumilos ito si Goliath. Hindi siya yung malalaking tao na mabagal kumilos. So, isipin niyo na lang, laki-laking tao, tapos ang bilis kumilos sa digmaan, hindi ba kayo matatakot doon? Kumbaga, pag naglalaro kayo ng mga games, alam ko marami naglalaro ng games dito, kasi panahon ko, puro games na. Di ba pag may mga big boss, ang bibilis, ang lalaki ng mga big boss, tapos ang bibilis kumilos, nakakainis pag di nyo matalo-talo eh. Minsan makakailang ulit ka pa bago mamatalo yung big boss na yun. So ganun kumbaga si Goliath. Pero yun, buhay talaga. Pag natamaan ka, wala na. Bye-bye na yung buhay mo dito sa mundo. Pero nangyari kay David, nanalo si David. Bakit? Dahil sa Diyos. Sa pananampalataya sa Diyos. Ganun din sa Ark of Covenant, nananampalataya sila sa Diyos, hindi sa Arko. Meron pa dito si Gideon and the 300 men. 300 po yung tauhan ni Gideon. Libo-libo yung kalaban nila. Sino yung nanalo? Dahil sila po ay pinatnubayan ng Diyos. Walang nalagas kila Gideon. Nanalo po sila, natalo nila yung libo-libong kalaban nila. Basta natotoo niya yung Diyos. Amen. Isa pa. The Battle of Jericho. Medyo lumang-luma na talaga to. Kukunti lang yung Israelita. Yung dingding ng Jericho, siguro ganito kalaki yung kalapad yung dingding ng Jericho. Simula pintuan nila hanggang kusina. Tapos buhos yan. O purong-purong bato yan. Hindi basta-basta matutumba yung wall of Jericho. Pero nanalo yung mga Israelita. Anong ginawa nila? Umikot-ikot 7 araw dun. Pinagtatawanan sila ng mga tao ng Jericho. Tapos sa 7 araw, pinatugtog nila yung kanilang trompeta. Sumigaw. Bumagsak yung wall of Jericho. Natalo nila yung mga taga-Jericho. Ang point ko dito, kapag kayo po ay nasa Panginoon, kahit ikaw ay nag-iisa, hindi ko sinasabing lagi tayong mananalo sa lahat ng bagay, pwede mawala yung buhay natin dito, pero at least alam natin meron tayong siguradong pag-asa na makakapunta sa langit. At doon tayo pagkasama natin yung Panginoon, lagi tayo nasa panalo. Amen? So if we're assembled together for Christ, mas matindi. Pero if we're assembled katulad nitong mga eskriba, pariseo, mga elders, and mga priests and the high priest para sa kasamaan, walang mangyayaring maganda sa atin. Oo, siguro mag-enjoy tayo dito sa mundo. Oy, malakas kami, makapangyarihan kami. Pero pagkatapos ng mundong ito, ano mangyayari sa inyo? At hindi kayo nanampalataya sa Panginoon. Saan tayo pupunta pag ganun? Sa impyerno. Diba? Ang buhay natin dito is about average of 70, sabi sa Bible. 10 years, which is 70 years. Average yan. Si iba siguro abot ng 100. Si iba siguro hindi aabot, mga 30 pa lang patay na. Pero, in-enjoy nga nila yung mundong ito, pero they will live their eternity in the punishment of God. Sa impyerno. Hindi maganda yan. So, yun po yung assembly. In the assembly, it's a good thing, lalo na pagkasama natin yung Panginoon. Pero pag ginawa natin ito in a way, para sa kasamaan, I'll tell you what, hindi po ito mabibless ng Panginoon. So, dito po tayo sa second point. The second point, may kita nyo dito, si Peter is at afar. So, verse 58, but Peter followed him afar. Si Pedro po ay sumunod kay Jesus nung si Jesus po ay dinala kay Caiaphas. Sumusunod-sunod siya off unto the high priest palace. Papunta doon sa palasyo ng pinakamataas na pare o kataas-taas ang pare. And went in, pumasok siya and sat with the servants to see the end. At siya po ay umupo kasama ang mga taga-silbi hanggang sa dulo. Pag tinignan niyo po yan,
sa John, sa Luke, or sa Mark, I think sa Mark po iyon, itong mga kasama po ni Pedro dito ay usually mga tagaluto. Okay? Basta taga-silbi ng pare. At po dito, he sat afar. Kasi bakit? Naalala niyo po, nung siya po ay sinubukan niyang patayin si Malchus. Nung hinuli po si Jesus. Ang sabi po ni Jesus, dapat hindi mo yan ginawa. Bakit? Kasi kailangan itong mangyari ayon sa propesiya. Hello? Tama? Kailangan mangyari ito ayon sa propesiya. Si Pedro naman po, kahit po siya pabugso-bugso, siya rin naman po ay natututo. Amen? Natututo rin po si Pedro, hindi naman siya magiging pinuno ng mga apostoles pag hindi po siya natututo. So dito makikita niyo po yung si Pedro po, yung kanyang transformation, yung kanyang paglago, natuto siya sa una niyang pagkakamali. Which is tayo sana ganun din. Amen? Kasi sa totoo lang, ayoko ko yung bombahin, pero minsan sinasabi ko, Sundays is for the Lord. Hindi, minsan halos araw-araw na po, Sundays and Sundays, ano ginagawa natin? Ay, may pupuntahan po kami, Pastor. Pastor, di po kami pwede sa hapon. Sige lang. Sabihin ng Panginoon, Lord, dasal tayo ng dasal. Lord, kailangan kong ganito kasi sabihin natin pangangailangan talaga. Sabihin ng Panginoon, 1 oras lang kita bibigyan. Wala kang oras sa akin. Diba? Wala eh. You don't invest to the Lord. Pero si Pedro, he sat afar, he went afar. Hindi na siya doon na, uy, pagtatanggol ko yung aking Panginoon. Kasi sabi ni Jesus, kailangan mangyari ito. Hindi siya duwag dito sa aking pananaw. Amen? Pag may gagawin tayo, gawin natin ayon sa kagustuhan ng Diyos. Mahal niyo ba yung Diyos? Ano sabi dito? Basahin po natin ito. Sabay-sabay, ready? 1, 2, 3. If you love me, keep my commandments. John 14:15, if you love me, keep my commandments. At yan po ay dapat oras-oras, minu-minuto natin ginagawa. Mahal mo ba yung Diyos? Itago-tago mo yung kanyang utos kasi mahal mo. Gusto mo malaman kung ano yung gusto niya. At gagawin natin ito. Pag ayaw niya yun, di natin gagawin yun. Amen? Kayang-kaya natin ito. Kasi yung Panginoon mismo yung nagbibigay sa atin ng lakas eh. Amen? Alam ko, iba sa inyo is down right now, pero sabi ng Panginoon, umasa ka lang sa akin. May isang kanta yun na, umasa ka sa Diyos sa mabuting gawin. Diba? Umaasa ka ba sa Diyos o sa sarili mong lakas? Alam mo, pag ikaw ay umaasa sa iyong lakas, katulad ni Pedro nung una, magkakamali ka. At pag nagkamali ka, sisisihin mo sarili mo, frustrate ka. Hindi ka pag ikaw ay umasa sa Diyos, pag hindi nangyari, ay Lord, hindi mo ito gusto kasi may mas magandang bagay para sa akin. Amen? Kasi yung pag-asa natin sa Panginoon, hindi sa ating sarili. Di ba? So yung mga bagay na yan. Like, Peter, he was afar kasi gusto ni Jesus na mangyari yung mga bagay ayon doon. Tingnan nyo sa mga, di ba last verses ang sabi dito, lahat ng disipulo ay nagsitakbuhan. Lahat ng disipulo ay nagsitakbuhan. Si Pedro po, anong ginawa niya? Lumayo lang. Tapos anong ginawa ni Pedro? Sinubaybayan niya yung kanyang Panginoon. Sabihin natin, parang medyo, kasi sabi naman, medyo duwag naman ni Pedro, hindi niya sinamahan yung Panginoon, sabihin natin gano'n. Pero at that time, hindi niya iniwanan yung kanyang Panginoon. Pero it's better for us to be always close to our God. Kung iniisip nyo malayo yung Panginoon sa inyo, never, ever. Ano sinabi sa 1 Corinthians chapter 6? Know ye not that your body is the temple of the Holy Spirit? Nasaan yung Diyos? Sa bawat isang katawan ng bawat mananampalataya. Paano nangyari yun? Walang imposible sa Diyos. Kundi siya ay magkasala, yun lang imposible sa Kanya magkasala. Then sasabihin natin, hindi natin kaya. Hindi natin kaya, oo, sa ating sariling katawan, but I can do all things through Christ Jesus who strengtheneth me.
So yun ang gawin natin. Apakaganda ng example ni Pedro dito sa afar. Lahat ng disipulo apostoles nawala. Ay si John the Beloved wala na dito. Pero si Pedro nandoon. Nakasubaybay pa rin sa ating Panginoon. Tayo sumusubaybay tayo sa Panginoon. Sana wag niyong isawalang bahala yan. Katulad ng assembly point number 1, lagi nating ginagawa yung tama sa Diyos kahit hindi tayo magkaka-assemble at this point of time. Pangita ng taong ito kakaiba, sinusunod niya lang lagi na si Biblia. Kasi mahal niya yung Diyos. Be identified sa inyong kilos, sa inyong ugali, kasi mahal niya yung Diyos. Kasi pag hindi niyo mahal yung Diyos, ano mangyayari? Hindi niyo magagawa yan. Si Pedro, kahit siya po ay pabugso-bugso, mahal niya po talaga yung kanyang Panginoon. Alam niya kung saan siya nagkamali. Alam niya kung ano yung gagawin niya susunod. Diba? Okay. Let's follow the example of Peter. And the second and the third point po, ito po, patapos na tayo. Yay! Diba? Patapos na tayo. Saglit pa lang, mga 28 minutes pa lang tayo dito. About 25 minutes. Hindi na habang magpasalita si Pastor. This one is against Jesus. So, first point is assembly. Second point is afar. Kinuha ko na lang yun dyan sa Bible eh. Lahat ng letter A dyan, pinaghahanap ko na lang. Okay? And the last thing is against Jesus. Sa verse 59 na sinabi dito, now the chief priests, pansinin nyo, now, ngayon itong mga pinunong mga pare, okay, aside from Caiaphas, meron pa mga pinunong mga pare. Si Caiaphas pinakamataas dyan. And elders, again, yung elders sila po yung pinuno ng bawat isang tribo ng mga Hudyo at this point of time. And all council, ibig sabihin ito isang hidran o yung kanilang kongreso, ang ginawa? Sought false witness against Jesus. Anong ginawa? Tingnan nyo, napakataas ng mga ranggo ng mga taong ito. Chief priests. Sino ba yung mga pinunong pare? Alam na alam po nila yung salita ng Diyos. Bakit? Yung pare po kasi nung panahon po ng mga Israelita, ng mga Hudyo, sila lang po yung nakakapagbigay ng prayer sa Panginoon. Naintindihan? Amen? Blessed po tayo ngayon, binigyan tayo ng high priest. We have an high priest na sino yun? Si Lord Jesus Christ. And we have the priesthood of believers. Papag-aralan na natin yan sa simula ulit Monday. In Baptist distinctives natin, marami tayong verses dyan about priesthood of believers. Kaya tayo nakapagdasal agad. Kaya nga sinabi ni Jesus sa John 14, anything you say in my name. Sabi ko rin kasi gagabayan tayo ng banal na espiritu doon. Amen? Pagbibigyan tayo. Siyempre pag ito ay ayon sa kanyang kagustuhan. Kasi yung banal na espiritu yung nagdadasal para sa atin na ayon sa Romans. Pero ginagawa nitong tagapagdasal dapat para sa mga tao. Ginamit nila yung mga posisyon nila para saan? Sa maling bagay. Sino pa? Elders. Sino yung elders? Sila yung mga leader ng bawat isang tribo. And yung elders natin, alam na pag-aralan natin sa Biblia, ang Panginoon natin, servant leader. Tingnan mo kapag hindi siya servant leader, bakit siya mag-serve sa atin na kailangan siya maging sakripisyo para sa mga kasalanan natin? Pinagsilbihan tayo ng Panginoon. Alipin niya tayo, pero pinagsilbihan niya tayo. Pero nung ginawa nito, sila po yung mga elders na dapat nagtuturo ng tamang mga bagay ayon sa salita ng Diyos sa kanilang mga kamag-anakan. Pero anong gagawin nila? Yung tagapagligtas, bibigyan nila ng maling witnesses. Sila po ay magiging false witness. Nakakababa ng tingin sa kanila. Sino pa ba dito? Council, Sanhedrin. Kung hindi po ito yung kongreso, ito po yung senado nila. Si Pablo po ay isa sa mga Sanhedrin. Aral na aral. Sino yung mga Sanhedrin? Composed of elders din yan. Composed of Pharisees, scribes. Yung mga Sanhedrin yan. And elders. At napaka-stricto ng dito. Pag nakakita kayo ng senador, siguro, uy, si senador ganito.
Diba? Kayo po ay talaga medyo gagalang eh. Kasi may dating eh. Diba? Bakit tayo magbibigay galang? Kasi dapat kagalang-galang. Pero sila po ay nawalan po sila ng honor. Bakit? False witnesses. False witnesses. Tingnan natin mga verses about false witnesses po dito. Proverbs chapter 19 verse 5 and 9. Proverbs chapter 19 verse 5 and verse 9. Nakita niyo na yan? Proverbs, nasa Old Testament po yan. Proverbs chapter 19 verse 5 and verse 9. Nasabi sa verse 5, a false witness shall not be unpunished. Ang false witness po, isa sa mga ano yan, ibig sabihin mga sinungaling yan. Okay? Hindi siya maiiwang, hindi na parusahan. And he that speaketh lies shall not escape. Ganun din. Kasi false witness talaga yung sinasabi, oy, alam mo ba na siya talaga yung nagpapatay? O pumatay? Opo, siya talaga kahit hindi totoo. Gusto nyo ganun kayo sa trial nyo? Ang sakit nun, di ba? Kaya nga, false witness and liars. Kasi napakatindi po ng kasalanan ng mga maling mga magiging witness. Tingnan nyo si Jesus, naging false witness sila at nakakababa ng kanilang dignidad yun. Kongreso ka o senado ka, pinuno ka ng inyong angkan, kumbaga para kang gobernador dun eh. Tapos ikaw yung pinakamataas na pare, kasi isa ka sa mga pinakamataas na pare, na nagsisilbi, nagbibigay ng prayers sa Panginoon para sagutin yung prayers ng mga tao. Tapos ganun yung gagawin mo. Huwag naman. Tandaan po natin, sabi sa John 1:12, diba? Sa dami-dami na tumanggap kay Jesus o sa Kanya, binigyan niya ng karapatan maging mga anak ng o tinanggap natin si Kristo bilang Panginoon sa ating puso, gustong-gusto natin maging alipin niya at sumunod sa Kanya at talikuran na yung pagiging makasalanan. Pero ang turing sa atin ng Diyos, tunay na anak. Binigyan tayo ng karapatan na maging tunay na anak ng Diyos. At kung sino man ang naniniwala sa Kanyang pangalan. Tapos tayo ibababa natin yung ating dignidad for false witnessing. Diba? Bakit? Kasi they're against Jesus Christ. Mga anti-Christ sila. Sana hindi tayo ganun. Kahit hindi tayo nagiging false witness kay Jesus, nagiging false witness tayo para sa ibang tao. Yung mga Catholics dito, tsaka mga Marites, ha? Tigil-tigil niya. Dapat alam niyo yung side ng bawat tao. Okay? Amen? Kaya lagi ko nire-remind sa inyo sa Matthew 18 na nung unang-unang gagawin pag mayroon nakapag-argabyado sa inyo, kausapin niyo yung tao naka-argabyado sa inyo sa pinakamagalang na paraan. At pag kayo nakakasama sa akin sa live ko araw-araw, meron tayong nabasa doon about patience. Ang taong pasensyoso, hindi nagagalit kapag siya po ang inargabyado. Bakit mo kailangan kausapin? Kasi gusto mo pabutihin yung kanyang buhay. Diba? Kasi pag patuloy niyang ginagawa yung pare-parehas na mali na yun, sigurado baka mapalo siya ni Jesus. At nakakatakot mamalo si Jesus. Naintindihan? So at that point, at sinabi rin po dito, false witness sa verse 9, Proverbs 19 verse 9, ang sabi, a false witness shall not be unpunished, and he that speaketh lies shall perish. Ganon din, parehas po siya sa verse 5. Bakit dalawang beses inulit? Napaka-importante po nito. Pagpaulit-ulit po na sinabi ng Panginoon, napaka-importante ng mga bagay na ito. Isa pang verse, Exodus chapter 23 verse 1. Exodus chapter 23 verse 1, hindi po ito mga bagong mga utos ng Panginoon sa bago tipan. Sabi, thou shalt not raise a false report. Put not thine hand with the wicked to be an unrighteous witness. Hello? Huwag daw tayo magbigay ng maling mga ano ba yung witness sa Tagalog? Pagpapatunay, pagsasaksi. Balita. Huwag ganon, ha? Kaya sabi ko sa inyo, huwag kayo maging marites. Tsaka pag hindi kayo sigurado, alamin nyo sa isang tao. Diba? Kaya ang daming fake news na yung news kasi dapat hindi talaga fake eh. Pag fake yan, napaka-lungkot. Tingnan. Isa pa Mark chapter 10 verse 19.
Mark chapter 10 verse 19. Oh, so New Testament na to, inulit na naman. 10 verse 19. Thou knowest the commandments. Alam niyo ang mga utos. Do not commit adultery. Huwag kayong mangangalunya. Huwag kayong papatay. Huwag kayong magnanakaw. Huwag kayong maging false witness. Defraud not, honor thy father and mother. Huwag kayong manira. Galangin niyo ang nanay at tatay niyo. Pero sa 10 iutusan na, huwag kayong maging peking saksi. Alam niyo sa 10 utos ito sa Exodus chapter 22 at inulit ito sa Deuteronomy. Pero ginawa mismo ng taong dapat na nagtuturo tungkol sa Panginoon. At kanino na ginawa ito? Sa kanilang tagapagligtas natin. Supposedly, ang unang nililigtas talaga is Israel and Judah. Lalo na Judah. Pero nangyari, papatay nila. Bibigyan nila ng false witness. At ang nangyari pa dito, kapag ikaw sinungaling, ano sinabi sa John chapter 8 verse 44? John chapter 8 verse 44. Pag sinungaling ka, John chapter 8 verse 44. Basahin natin to ha. John chapter 8 verse 44. Buksan niyo Bible niyo. John chapter 8 verse 44. Ano sinabi sa Bible? John chapter 8 verse 44. Kasi ito mga to ha. Mga matataas na tao ito sa mga Hudyo, pero sila po ay nagsinungaling. They bared false witness against our Lord Jesus Christ. Sabi nga dito sa verse 44, basa-basahin natin sabay-sabay. Diyan na ba kayo? Mamayantay natin iba. John chapter 8 verse 44. Sabay-sabay natin. Ye are of your father the devil, and the lust of your father ye will do. He was a murderer from the beginning and abode not in the truth, because there is no truth in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own. For he is a liar and the father of it. Yung mga hindi ligtas po, sinasabi dito ni Jesus, lahat ng tao ay anak ng Diyos dahil creation siya. Pero spiritually, hindi natin siya ama hanggat hindi tayo naliligtas. Hanggat hindi natin itinuturing na tayo alipin ni Jesucristo, na tayo sunod-sunuran ni Kristo, na hindi natin ikinoconsider na wala tayong pagmamayari sa ating sarili. Ang nagmamayari sa ating lahat ay si Jesus. Pag hindi pa nangyayari sa inyo yun, ang ama nyo, spiritual, ay ang demonyo. At sabi niya dito, sino yung father of lies? Demonyo. Anak ba kayo ng demonyo? Pag hindi pa kayo ligtas, anak kayo ng demonyo. I'm sorry to say, ito yung nakasulat sa Biblia, binasa lang natin. Amen? Hindi ako gumagawa-gawa ng kwento dito. Hindi po ito false witnessing. This is just, nire-relay ko lang po yung mensahe ayon sa Biblia. So, huwag tayong ganyan. Amen? Alam ko yung iba dito, kahit Kristiyano na magsisinungaling pa rin. Tanggalin natin yan. Old nature natin yan. Again, ang sabi doon, nung sinabi natin sa afar, pag alam na natin mali, gayahin natin si Pedro, gawin na yung tama. Kasi, sino makagawa nito? Tep-tep. Diba? I can do all things through Christ who strengthens me. At yung katauhan niya na banal na espiritu ay nasa bawat isang mga Kristiyano na. Kung nahihirapan ka, umasa ka sa Diyos. Lagi. Amen. At natutuwa ako sa inyo talagang lumalago na. Umaasa kayo ng umaasa sa Diyos pagdating sa bagay na yan. At maya-maya, hindi naman siya talaga milagro. Parang providential yan eh. Bigla na lang magkakataon. Pagkakataon, bigla na lang dumating ganito. Nagkakataon. Kasi pag milagro yun talagang bigla na sisipot ng ganun eh. Pero providential, parang ang dami-dami pinagdaanan. Pero sumakto sa iyong sitwasyon. Na binigyan ka ng mga gandang bagay. Mas mahirap mangyari yan, di ba? Hindi ka katulad ng milagro, kunyari, wala ka ng kamay, bigla ka rin magkakaroon ng kamay. Di ba? Kadalasan napapansin natin ito dahil kahit tayo anak na ng Diyos, nangangailangan tayo ng pera. Minsan kulang na tayo sa pera, pero nananampala tayo sa Diyos. Gawa pa rin tayo ng gawa ng ayon sa kagustuhan ng Diyos, bigla na nalilitaw si pera. Di ba? Kung hindi man pera, darating si pagkain, darating si manunundo. Amen? Nangyayari sa akin lagi yan eh. Salamat sa Diyos, ginagamit kayo. Sana mag-bless kayo lang sobra-sobra sa binigay niyo sa akin. Amen? At
ko yung mga binibigay natin sa bawat isa. Kahapon nakalimutan ko puntahan pala sa Bishop ng Church. So yun po. 3 points lang. Assembly. Gamitin natin yung assembly para sa kabutihan, para sa Panginoon. Afar, yung afar lang to kasi kinuha ko sa Bible, nakita ko dito sinabi sa verse 58, afar. Peter was afar, bakit? Kasi gusto niya sundin yung sinabi ng Panginoon. Was it a good thing? I saw it in a positive way. Okay? Kasi gusto niya makita si Jesus. Sa lahat ng disipulo, siya na lang yung nandoon eh. Okay? And last point is against Jesus. Are you against Jesus? Kasi pag nabasa niyo itong Bible verse na ito, lahat po sila, ang dami-daming false witnesses, pero kahit di isa sa kanila walang nagtagumpay. Except for sa part 2. Sa part 2. Bakit? Alam niyo bakit hindi sila nagtagumpay? Lahat ng bintang nila kay Jesus hindi ginawa ni Jesus eh. Kasi Jesus, sino ba yung pinakamatalino sa lahat? Yung Diyos. Si Jesus po ay Diyos. Amen? Omniscient, alam niya lahat. Kaya yung susunod, next week, pag-aaralan natin, paano napagbintan si Jesus. Yun po yan. Okay? So, kapag hindi ka paligtas, RD, alam mo yung kaligtasan? Hindi. Si Tep-Tep, ligtas ka na Tep-Tep? Hindi pa. Ikaw, aba, umuoo na. Amen. Pag 12 years old ka, sabay ko kayo binyagan ni Kuya si Eton kasi magpaparebaptize pa eh. Bigyan na natin si Eton kasi nung nabaptize dahil si Eton, hindi pa siya ligtas. Okay? Talagang namimilit. Okay? Ba't wala si Merlin pala? Ayaw nga pala, nagpaalam kahapon. Okay, let's pray. Bow your heads. Kapag hindi ka paligtas, ba't hindi mo kausapin si Jesus? At gusto mo siya maging Panginoon, talagang willing kayo maging alipin niya dahil Panginoon na siya noon pa. Okay? Sabi niya, any man who will call on the name of the Lord shall be saved. Siyempre, dapat alam niya na yung Lord na yun is sumuko na siya na maging alipin ng Panginoong sa Kristo. Kasi Lord Jesus, before palang ginawa yung mundo. Okay? Sabi Lord, sino sa mga hindi pa po dito, dahil sa kanilang mga kasalanan, nasabi niyo nga sa Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit may regalo kayo. At ito yung buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus bilang Panginoon. Dahil siya po ang namatay, nagpakahirap sa aming kasalanan na i-absorb niya yung kasalanan ng mga lahat ng mananampalataya noon, ngayon at bukas. At siya po ay nabuhay magmuli at umakyat sa langit dahil po siya ay tunay na Diyos, kaisa niyo po siya, Panginoong Ama. Naway sabihin nila, Lord, ayoko na. Aminado ako, makasalanan ako. Nakakahiya akong tao. Ngunit sana tanggapin niyo ako, Panginoon. Kami rin mananampalataya, Panginoon, sana maalala namin lagi that we have to assemble ourselves as believers. Kahit malayo kami sa isa't isa, ipapakita namin kami ay mananampalataya mo. Kasi naniniwala kami sa inyong mga utos na ito po ay ikakabuti po namin. At sana kapag talaga mayroon kaming assembly katulad ng worship service ito, kami po ay excited lagi. At na Lord, kami rin ay matuto. Peter, though he was afar, natuto siya na hindi na ipigilan ang dapat mangyari. Sana matututo kami sa una namin pagkakamali. Magkamali man kami ulit. Sana matuto ulit kami dito. Salamat Lord na you're not a God of a chance, but many chances. Sana hindi po namin ito abusuhin dahil mahal ka namin. We also pray Lord na hindi kami maging against sa inyo. Hindi kami maging sinungaling. Hindi kami maging false witness. Kundi kami ay lagi magiging honest. Sa Kapampangan, hindi kami maging malaram. Maraming salamat, Panginoon, sa mga biyaya na binigay niyo sa amin. Thank you, Lord, na binigay niyo ako ng pagkakataon na mag-preach ng inyong salita. At naway, Lord, kayo po ang mapansin, hindi ako. And Lord, we also pray sa offerings namin, sa tithes. Naway, bigay namin ito ng buong puso. Dahil sabi niyo nga, Lord, tithes is for the Lord. And the offering, Lord, sana ay magbigay kami according sa aming puso ng buong saya. Dahil gusto ka namin i-worship through this. Thank you, Lord, sa lahat na magbibigay at sa lahat na kinig. And we pray all this, Lord,
to you. In Jesus' name, amen.